alright mga Siwa Nation, nakita nyo naman nagkabiglaan tayo sa mga nangyari. May Evo Fest palang mangyayari, pero syempre kailangan natin gawa ng paraan, hindi tayo papadaig. Kaya nga tayo tinawag na 01 Moto. So tignan nyo yung gagamitin nating motor sa Evo Fest, si Marites. Yan. So ngayon, all stock pa yan, pakita ko sa inyo. 3 months na siya sa akin. Ang odo niya po ay... Ilan ang odo niya? Ayan, may check engine pa. 4,000, almost 4,000. So 3 months, almost 4,000. Halatang hindi ko masyado nagagamit tong motor na to. Dahil busy nga ako at nandyan yung MT-09 na tracer natin. Pero ngayon, mapagtutuunan natin siya ng pansin. Ipapasok natin siya sa Evo Fest. Kaya ganito ang mga gagawin sa kanya. Tatanggalin yung mags, papadala sa Defy Customs. Papadikas natin yung katawan. Tapos kakabitan natin ng mga accessories. So ganun karami yung kailangan namin gawin sa loob ng 4 na araw. So wala na naman tulugan to, puyatan na naman, kawawa na naman kami. Samahan nyo ako, tignan nyo yung mga ikakabit natin dito. Babaklasin ko itong gulong, so kailangan tanggalin yung caliper. Okay. Kailangan ko ng tao. Ito. Baba. Okay. Alalay lang ha. Babaklas na ako rito. Gayla. So yun, natanggal namin yung mags. Pero hindi mo agad pwede padala yan eh. Kailangan natin tanggalin to. Ayan. So tanggalin natin yung rotor para pagdating mismo doon sa powder coat, wala nang iisipin. Yung gulong na lang, kaya naman sa Defy Custom magtanggal ng gulong. Unlike doon sa ibang nagpa-powder coat, kailangan dadalhin mo yung mags na lang. Doon sa Defy, friendly doon sila sa motor. Pwede gulong na lang. Tanggalin nyo na yung rotor tsaka yung mga sensor para tuloy-tuloy. Tapos after nito, pag naipadala na natin doon, nakita nyo naman, nakaubad na, di ba? Ubad na. I-decals namin yan. Siyempre, bago mo i-decals yan, dapat naka-accessories na yan. So alright mga Kasiwa Nation, nakita nyo yung nangyari sa Evo Fest, nakita nyo yung nangyari sa booth namin, nakita nyo yung tsura ni Marites, di ba? So hindi ko na siya na-discuss sa inyo kasi alam nyo naman busy tayo sa mga events ngayon. Pero ngayon, nakabalik na tayo, hindi na tayo busy, say natin ano yung mga kinabit natin ngayon dito. So dito muna tayo sa unahan, naglagay ako ng panel film protector.
Kasi yung panel nito parang katulad sa Aerox, yung pwedeng ma-sunburn. So, yung angle niya kasi medyo pababa. Kaya sunog na sunog talaga to. Tsaka walang windshield. Sibak na sibak to sa araw. Kaya panel film protector, yung medyo madilim-dilim yung nilagay ko. Para kahit iwanan ko sa parking ng tanghali, okay? Yung side mirror niya, yung stock, nakita nyo naman, laki. Siyempre, bar end. Pero ito yung bar end na pang big bike. Yung before kasing bar end, yung mumurahin, 3 daliri lang ang kasya. Ito, kasya na 1 buong palad. Malaki na to. Pangaganda na yung viewing angle. At siyempre, lipat naman tayo dito sa bandang baba. Kaya dito naman tayo sa unahan. Axle slider, as always, lagi ko nilalagay sa lahat ng motor ko yan. Hanggat kaya ko lagyan, nilalagyan ko yan. Dahil po may aksidente na ako dati na nabasag talaga yung part na to. So, ito na lang nilalagay natin ngayon. Also, radiator guard. Diba? Ilang beses ko na rin explain yan. Kailangan nyo yan. Dito tayo sa gilid, frame sliders. Ito. Yan. So, yung ginawa namin dito, hindi po to single point, 2 point, para mas matigas. At ang bigat kasi nitong motor na to, kaya mas okay na ganito na talaga ikabit. Kabilaan po yan. So, dito naman tayo sa likod na part. So, naglagay tayo ng spools. Yan. Maganda kasi ang liter bikes na nakapadak stand. Well, actually, kahit anong bike, maganda pag nakapadak stand. Fender eliminator natin. Ayan, o. Pinaiksi natin. Labas na labas yung puwet ni Marites ngayon. Tapos, integrated taillight. So, pakita ko sa inyo paano umilaw integrated taillight. So, ganyan siya. Bam, bam. Ayan, pag pinapreno, ganyan. Pag sa signal, hazard natin, yan siya, sa hazard. Diba? Tapos, pag ano, yan, ito naman yung isa. Yan, o. Hindi namin ninalis yung stock signal lights with the integrated taillight para talagang maganda yung visibility. Kitang-kita. Ayan. So, mapapansin nyo, meron din tayo tank ring dito sa GSX natin, kay Marites. Ayan, yung tank ring natin. So, 2 bag yan ang klase po dyan. Pero ako, pinili ko itong maliit. Ayan. So, na-demo ko na to multiple times. Ayan, itong maliit. May iba naman, gusto yung ganito kalalaki. Kaso, problema ko rito, pag ako na, medyo nahirapan na ako abutin. So, depende kung talagang babiyahe ka malayo. Kasi may daya to eh. Pwede ka sumandal dito eh. Pag nagbabiyahe, huwag ka lang makatulog ah. Baka makatulog ka. Tapos syempre, mawawala ba lahat? Bilane exhaust. At kaso, pinagkaiba nitong R11 na to, hindi na siya basta-basta R11 kasi 63mm. Mas malaki na po to. Bakit ka mo 63? Galing 51. Pag 63mm po, pag mga liter bike, mas maganda na po talaga. Iba yung tunog niya, tsaka pag niremap, iba yung power na magigain natin. Mas malaki yung uso nito, mas malalim yung tunog nito. So, painitin ko muna, tapos mag-sound check tayo ng stationary. Pero tingnan natin, baka di yung makontento, mag-flyby tayo. So, magsa-sound check tayo ngayon. Narinig nyo yung grinder, panis yan dito. Tayo naman, dahil tumahimik na yung grinder, tayo naman. So yun, okay na. Narinig nyo yung sound check, pero hindi ako kontento, stationary. Gusto ko ng flyby. Tayo nyo, magpa-flyby tayo ngayon. Panis yung grinder, no?
So yan ang output namin sa loob ng 3 days. So hope na-enjoy nyo tong video na to. Marami pa tayong pag-uusapan dito kay Marites. Hindi pa natin siya nare-review, hindi pa natin siya totally nabibihisan, pero nauna na yung pang-show. So, 3 months, almost 4,000. Halatang hindi ko masyado nagagamit tong motor na to. Dahil busy nga ako at nandyan yung MT-09 na tracer natin. Ipapasok natin siya sa Evo Fest. Kaya ganito ang mga gagawin sa kanya. Yan, o. Ito, kasya na isang buong palad. Pwede ka sumandal dito. Pag nagbabiyahe. Huwag ka lang makatulog, ah. Baka makatulog ka.